kumusta naman yung biyahe niyo papunta dito? Compared sa dati, medyo mas maluwag. Pero traffic pa rin. Sabi, no? Sobrang maghirap mag-book ngayon. Hindi ko lang alam kung baka kasi nag-offline sila. Rush hour. Feeling ko ganun di ba? Di ba may lumabas na something sa saan ba to? Yung isang ride-sharing app. Ano yan? Ano? Yung green na ride-sharing kulay? app. Ayun. Yan, yung green na ride-sharing app. Na parang sinabi nila na to yung, kasi gustong lagyan ng cap. Yung Yung surge. surge. Yeah. Paano magka-cap naka-helmet na? Oo nga Uy. Ay, hindi. yung tipong gusto nila na yung taas ng bayad dapat hanggang dito lang. Yung gano'n. Tapos Sa surge. Sa surge. Tapos ang sinabi daw ni Green Ride Sharing App na parang hindi makakaano po yan, makaka-apekto po yan sa sa availability ng mga drivers. Ngayon pa nga lang, Wala nga surge, ang hirap kumuha ng Ikaw Smash, kumusta Okay biyahe mo naman. dito? Nakachamba nga ako, nagtataka ako bakit. Anong kulay ng rain? Anong kulay? Red. Red? Red. Red one. Reliable pala si Red. So, Si Red. Si Kuya. Ikaw saan ka? Si Ikaw. Tron Ikaw. Aries. Red ka rin? Tron Aries yan. so anong kulay yung madalas mag-offline? Parang Yung blue. Sa akin red. Red tsaka talaga? yung light blue. Pero yung blue sinakyan ko kanina Yung blue. Umakay naman si Blue. Wait, Oo. sinakay ka ng light blue? Hindi. Alam mo talaga, ito sabihin ko lang kahit noon pa, pre-pandemic pa, kasi Mandaluyong ako dati. Kaya bawal yung mga lalaki ang kasrider, di ba? So Mandaluyong lang May ordinance diba, na nagkaroon gano'n. siya ng issue na parang, okay, hindi pwedeng sumakay yung lalaki sa mga ganung mga ride-sharing na motor. So, si Light Blue, ayaw niya magtanggap ng ng pasahero. Pero nung nawala naman yung thing nila ni Mandaluyong na bawal na yung lalaki na both riding in tandem, parang ayaw pa rin kumuha ni Light Blue ng lalaking sakay. Puro babae lang yung nakikita ko sumasakay sa Light Blue. No? Baka feminist sila. Yeah. Ako never ako na-experience na may successful booking sa light blue. Sa Light Blue. Hanggang ngayon. Di ba? Baka naman. Sino to? Si Dark Blue. Si Dark Blue. Dark Blue ang si Dark Blue, baka naman. Dark blue. Kung Gender gusto nyo equality. ma-reveal yung pangalan nyo dito, contact nyo lang yung CBB. Super chat po Baka dyan, naman. $25. Ay, nako. Welcome everyone to the Cine Geeks Podcast where movies, TV, and good vibes collide. I'm Roy. I'm Angela. And for this very special episode, Yes. medyo star-studded ang ating lineup ngayon. Grabe, puro sikat mga kasama Oo, natin. talaga. Ibang klase. We've made it. Yeah. Kinikilig ako sa guest natin. Di ba baliktad? Di ba ako personally, I made it. Diyan. We have on hand for this hand? very special episode again, our Tito James and Tito Ian Lee from the Red Door Podcast. And Smash from Smash That Screen! Yay! Baka naman. Baka naman. Anyway, for this episode, we have them on hand kasi pag-uusapan natin ang ating mga best and worst picks Wala, hindi ako ready. from 2025. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Ay, nako. Philippine release yan, Kahit ano, Philippine actually. really. I mean yung Philippine. 2025. 2025. 2025. So, I get yung... So, i-consider natin, thank you for that very important delineation, yung lumabas lang ng calendar year 2025. Yun. Yes. So, yung mga tipong lumabas ng 24 na Pasko, din X na yun natin. So, sorry, Avatar Way of Water. And now Wait, showing last year ba yun? Now showing 2024 pa siya. Fire na. okay. Pero parang nire-release siya sa yung January din ulit. Yan. Gets. So, bago tayo mag-dive into our very exciting topic today, kilalanin muna natin ang ating mga kapitagpitagan na mga panauhin. Kagalang-galang. Kagalang-galangan ng mga panauhin ng Pilipinas. Lalo na nung last episode. Nakasama na natin si Ian sa past two episodes natin talking about our best horror movies and our favorite Christmas movies. So, ito si Smash, we have had a couple of episodes Yes. with him. Nung audio pa. Yes. Mga 75 Reviewing, episodes.
So ito ba yung face One reveal battle episode after niya sa inyo? another. Actually, Oo, yes, face Face reveal. reveal niya ngayon. Wow, kala mo naman talaga. So pag napansin yung naka-blurred yung mukha ni Smash kanina, ngayon pa lang yung face Uy, reveal. Japanese ba? Japanese kasi. Smash you. Yamete kudasai. Yan. And of course, Tito James from the Red Door Podcast. We're First so... time on the pod. Yeah. Yes. Sarap pala maging guest, no? Parang respetado ka. Kasi ikaw yung For host pa. now. Bakit mag-host ka ba? Hindi mo na-feel na respeto ka? Dami kong bashers. Oh my Dito God. din, huwag kang mag-alala. I mean, same. Ang problema, hindi audience yung basher natin eh. Isa't isa. Isa't isa. Ba't nga ba natin kasama itong mga to dito ngayon? Ay naka. Pero sige, yung tinanong natin kay Ian nung horror episode natin, Tito James, please do tell us a bit more about yung your involvement dun sa Red Door Podcast. Siguro how it started. Bilang the other half of the podcast. Tito James. James yung real name ko, pero mas kilala ako sa social media as Tito James Zoo. Mahaba yung story, pero kung nanonood kayo sa The Red Door Podcast PH, alam niyo na siguro kung ano yung story kung ba't ako tinawag na Tito James Zoo. So, matagal na kami magkakilala ni Tito Ian kasi before, nasa Magic Community. So, mga magician kami. Okay. Tapos, pandemic, ito na yung time na naglabasan na yung mga content creators. Naalala niyo yun? Dito na uso yung Black App. Naglabasan yung mga content creators. Gumawa din ako ng sarili kong channel sa may Black App. Ang pinaka-niche ko first. Black up TikTok. Okay lang ba? Gumawa ako sa TikTok. Iba yung app na naiisip kong black up eh. Sa TikTok ako gumawa. Kasi baka isipin nila yung isang black up. Baka iba black up Oh, yan. sorry. May black and Gumawa ako yellow sa app eh. TikTok. Tito James Zoo. Okay. Okay. Ang niche ko nung una ay movies, tapos nag-focus na lang ako sa anything na related sa horror. So horror movies, horror stories, urban legends. Tapos nag-guest ako isang beses sa podcast ni Tito Ian, which is Every Nook and Cranny. Nagustuhan ng mga tao yung first episode namin together. Nagtuloy-tuloy hanggang napagdesisyonan na namin na Maging buuin love na. team. Kaya pala matching yung outfit niyo. Pinakinggan ko yun. May love team kami na mapapanood nyo sa may Black App. Uy, iba yun. Pangano po to, YouTube plus 18. Anyway, thank you at pinaunlakan mo kami, Tito James, with your presence today alongside Tito Ian. Tito Ian, na yan. Thank you so much. Welcome the Red Door For Podcast. the Red Door Podcast. Si Smash, nakasama natin siya dun sa episode natin talking about the smashing machine in Quezon. Pero ito pa nga lang yung face reveal mo. Wow. So, yeah. Ayan na. Ano For masasabi all the ko? world For to all the world to see. All the world to see talaga ba? Hindi naman po ako masyadong cinephile. May letterbox po ako. Baka naman. Smash that screen. So, paano ka kanina kwento ko? mapafollow sa letterbox? Smash that screen. So basically, yung Smash that screen nag-umpisa yung 2015. Pero yung concept niya was formally launched 2020. Pandemic din. Tapos, kaya siya Smash that screen kasi nga, verbs are stronger than adjectives. So, yan. Tip yan sa mga marketing and mga branding. So, yeah. Marketing 101. Today Yeah, Smash. Yun. Kasi naging name ko na rin siya, Smash. I'm Andrew pala, pero Smash na lang. So, papalitan na natin yung pangalan natin. Red Adjective. James Zoo Smash. Ako si Geek ako. Si Sini. Close the door podcast. Close the door Kaya podcast. ganun, diba? Nerd, heard, verb. By the way, Yeah. shout Ba't out ngayon mo lang pala, sinabi? of course. Nerd Herd, we are produced by Nerd Herd Productions. Yes. So, speaking of, tamo, yung setup natin ngayon, parang ngayon. Diba? Biglang Ang ganda, di ba, So, guys? kung pansin nyo, last few episodes, andun tayo sa kalagitnaan ng Pixel, Pixel Pixel- Loot Fair. Pixel Loot Loot Fair. Fair. Oo. Bigla naman tumahimik ang katahimikan natin. Saan yun? Sa estancia Diba? Sa yun, estancia. diba? Yes, sa Okay, estancia. baka naman. True. Baka Estancia ba pumunta naman? kayo doon na, tapos na yung event. Pero ayun, sige, we got to know our esteemed guests for today. Let's dive right into it. Again, we're talking about the best and worst of 2025 movies. Okay? Let's start with Tito Ian Lee. Doon sa Sakto kabilang pala dako pwesto ko ng dito. paroon. Kaya ako dito. Wait, anong una? Worst ba? muna tayo. Worst muna, Worst? shucks. Kumbaga, di ba sa sine, kumbaga, parang halimbawa, magpapatalo muna yung bida.
Okay. Palungkot muna, tapos saka sa dulo babawi. So worst muna tayo. Okay. Meron nga agad akong naisip. What is your pagdating worst sa film of Kasi medyo 2025? fresh pa sa akin to eh. Actually ngayon, shoot date natin 17, di ba? December 17 yan. Ngayon yung opening niya, pero pipigilan ko na kayo na panoorin yun. Hindi, yung movie na to. Hindi, pwede nyo panoorin kung trip nyo yung ganong klase ng film. Pero yung tinutukoy ko na movie, pinanood ko ng premiere. Hindi ko talaga mahanapan. Personal to personal na na opinion. Hindi ko siya mahanapan ng maganda. Meron pala si Angelica ang nandun eh. Okay. yun lang. Alam ko na yung film na yan. Pero yung movie na tinukoy ko is Mandirigma. Grabe talaga. Hindi ko gets ko na gusto nung bida na i-share yung kwento niya. Pero kasi parang feeling ko may nadali niya masyado yung process. So, yung output Minadali din. oo. Okay. Minadali. So parang ayun, sorry Viva Films pero yung next, bawi ako sa next movie niyo. Pero yun yung sa akin. Mandirigma for Mandirigma, oo. Tito Ian. Ikaw, Smash. Worst of 2025. Ayun, sorry rin kasi follow up ko, Viva rin. Sorry po, Viva, I love you. Babae sa Butas. Yeah. Cinesili Film Festival, the Okay. first Cinesili Film Festival 2025. Doon sa lineup, actually, it was the worst. Not because bad yung story. Actually, maganda yung premise ng movie na yun eh. Okay. Ang problema ko lang, sobrang disconnected nung Act 1, 2, and 3. Parang hindi lang nagme-make sense sa akin, especially paano siya nag-end. Okay. Sa Butas. Tapos, yung premise kasi, di ba, siya, very, parang mysterious. So, parang nawala yung element of surprise actually na parang imbes na element of mystery siya, naging element of confusion siya. Yun. Anong title ng movie na to? Babae sa Butas. Babae sa Butas. Actually, magandang technical aspects nito, di ba? Like, may siya eh. Basta may maganda siyang graphics, especially sa una. Pero, sobrang talaga, kumbaga hindi nakabawi dun sa story and sa plot talaga. So, very sayang talaga. It's a miss talaga. So, ipatanong ko lang yung lahat ba halos ng mga ng mga title ng mga sine dun sa Sinisili, pero double entendre. Parang hindi. Merong naman, may May Dream pagdaong. Boy, di ba? May Ay, pwede rin pala pagdaong Double double. daong, diba? Depende. Medyo Yung malinis Dream ang Boy utak na ko siguro doon. yung Boy. pinaka-wholesome. Kung depende kung gano'n Dream kagaling Boy na yung yung utak mo. pinaka-wholesome. Dream Boy, ano pa ba? Pagdaong Yung Yun, babae ang sa- lihim ni Maria. Maria. Tapos yung isa kasi Oo, Maria Asama na. Maria Asama. Oo. Yun. Yan, wala. Parang hindi naman nata. Hindi Hindi naman. naman lahat. Okay. Although hindi naman lahat ng films dun sa Cinesili Film Festival are bad Yun, may like Dream Boy, magandang Ayun, Dream Boy for me. I've heard about a lot of Yeah. good things about Dream Boy. Fortunately, we weren't able to get a we chance missed to it, and na-miss natin. Pero, yeah, so for Smash again, Babae sa Butas. Okay. Tito James, ikaw. Ako siguro since more on horror ako, hindi naman siya pangit. Hindi ko naman siya masasabing worst horror movie para sa 2025. Siguro, hindi lang na-meet yung expectation ko based dun sa may hype and build-up na ginawa sa kanya. Yung Shelby Oaks. Naku, maraming fans ni Chris Stockman Grabe, dito. Chris Stockman. Sana Yeah, gusto sa okay. YouTube, Ayun di yung ba? mga haters, oh. Hater, ito na. In 3, 2, 1. As we speak, dumadami yung downvote, yung thumbs down. Sige, baka kayo. Bakit? Sorry. Sige. Siguro hindi ko lang alam kasi sobrang dami ko na talagang napanood na horror movies. So, siguro baka yung standard ko, tumaas na lang. Parang, as early as 4 years old ako, nanonood na ako ng horror movie. So, sobrang tagal na nun. Ilang taon na ako ngayon? 20 years ago yun. Oh, wow. Naku, biro lang. naglokohan na. Hot take Comedy ka number pala, 2. Tito James. kaya marami akong basher eh. Basta hindi ko lang siya nagustuhan. Tapos ginamit pa yung pangalan ni Mike Flanagan. Oo, Mike Flanagan, yeah. Yun yung nakakatawa minsan na kahit producer lang, iaangat nila yung pangalan. Parang ginagawa nila kay Na James meron Wan. ako nakita recently na ganyan ulit. Ano Oo. yan? Si James. Oo, James Wan. Di ba? Lagi nila yan, sinasabi nila na produced by James Wan. Ano nga ba yan? Yung title nun? Basta may upcoming movie ulit. Hindi ba yun yung James yung Wan Wolfman? Yung? Hindi ba Wolfman yun? Hindi. Hindi ba? Okay. Ano, upcoming pa lang. Kami pala. Upcoming pa lang. Ano bang tawag sa James Wan. ganon? Vanity credit? Ano bang tawag Parang sa Wait ganon? lang, naalala ko. Kasi Blumhouse yun eh. Alam ko na, yung remake ng Exorcist.
Hindi. Sorry, hindi pala. Napag-halo-halo. Bigyan kita time. Paranormal Activity. Remake? Oo, pero yes. Parang Remake. For hindi. 2026? Parang next installment na siya. Oo. Magkakaroon 2026? Ano siya, reboot? Sabi, produce. Pero ang parang pinakasangkalan nila Pambenta doon. nila. O, pambenta. Si James Wan. James Wan. Produced Produced by by Pero hindi James siya Wan. director. Okay. Yun. Pero alam mo, ako agree ako dun sa sa yung view mo about Shelby Oaks. Kasi parang syempre hindi ako magsisinungaling. Isa sa mga inspiration ko kung bakit ko pinasok yung space of parang yung wanting to talk about movies, not necessarily reviewing, pero yung parang kung ano yung nasa loobin ko, hindi naman na parang para lang sumikat ako, pero yung hanap ako ng platform just to find like-minded people na makakausap ko about yung movies ng ganyan. And isa siya dun sa mga, kumbaga parang mentors ko, so to speak. Pero tama yun na, Gab, ang daming kitang-kita mo kung ano yung mga chinapsoy niya ng mga sine na parang, okay, alam ko nang fan ka neto, alam kong fan ka neto, pero sana naman, parang binigyan mo ng spin na iba. Hindi yung talagang talagang, yan, ano yan, found footage, alam natin agad. Tas, Masyado ba siyang derivative for you? sobra eh. Kasi, yung, lalo na yung part na dun sa, yung simula niya, sorry spoilers kasi ilang linggo naman, ilang buwan na lumabas yun. Nagsimula siya ng found footage siya. So parang sa akin, naisip ko na, okay, so kung magiging found footage siya, okay, parang interesting kasi through the lens of the YouTube generation, kumbaga. Sige, walang problema. Pero nung biglang naging regular na sine siya, parang, okay. Parang naduwag siya na Yun. ituloy dun sa found footage lang. Na gusto niya talaga. I think yun yung gusto niya talaga eh. Tapos, yung add to the fact pa sinabi mo na produced siya ni Mike Flanagan. Para siyang sobrang niyang masyadong sambang-samba kay Mike. Kaya nga eh. Yun. Kaya, yeah, I definitely agree. Not really the worst, oo, pero parang we would have wanted more. May potential kasi eh. Oo. Talaga. Siguro para sa akin, kung tinuloy na lang nila yung found footage format, mas okay pa eh. Kaso ang parang nila, bentahe nila doon, parang Blair Witch Project meets The Hereditary. Parang ganun yung gusto nilang na hindi naman na-achieve na. Sorry talaga. Lalo na yung ending niya parang wala na. Naging, ano siya eh, parang iniisip na, okay, medyo may cerebral ng konti yung gusto niya sabihin kahit ang dami na niyang ginagaya. Pero pagdating sa parang last 20 minutes na, parang, okay, slasher. Okay, wala na. Tapos na. Tsaka knowing Chris Tuckman as a movie reviewer, alam mo na kung ano talaga yung taste niya eh. Kasi taste maker din siya sa Yan. movies. So parang for him to parang hold back, naramdaman niyo na parang nag-hold back kasi siya eh. Alam mo yung pwede pa niyang i-push eh. Pero naramdaman ko na parang it's trying to be safe. Siguro dahil he's trying to parang fit the mold of Mike Flanagan, gano'n. Kaya siguro parang finormat niya na lang or pinattern niya na lang dun sa style ni Mike Flanagan instead of his own style. Yeah. Medyo bitin nga siya actually. Kasi parang 1:35 lang ata siya nung maiksi nagkakamali. lang. Di ba, maiksi lang. Parang ang dami pa niyang gustong gawin actually. Ayun, not necessarily the worst. Ang gandang delineation yan. Kasi yung mga, I think yung mga sinabi ni Ian and ni Smash so far, na parang iba-iba siyang klase ng worst. So parang hindi natin sinasabi tong worst na to, na parang talagang Just pag because pinanood mo, pangit siya, pangit no? siya. Meron tayong kanya-kanyang lente ng worst para sa atin. More of disappointment. Disappointment, no, Ganon. James. Oo, yeah. Okay, sige. Pero ako parang gusto kong sabihin yung pangit talaga. Okay. Sige, talagang worst talaga. pangit Let's talaga go to. with the bad one. Sige, go. Ange, sige. ikaw, what's the worst for you? Ako talaga hindi ko talaga makalimutan kasi sobrang pangit niya talaga. Don't sleep. Yeah. Nandun tayo, right? Ang lala. Nandun ka, James, di ba? Don't sleep. Grabe, Don't ang sleep. lala talaga. As in, hindi talaga ako makakonsentrate. Oh my God. Horror yan horror yun. Pero tawa ng tawa yung buong sinihan. Kasi Oh my talagang God. grabe, ang lala. Ay, Diyos ko, alam mo naalala ko nung pinanood natin siya. Di ba, Thai. Thai allegedly horror movie na Thai. So parang magsabing Thai horror movie, para siyang talagang Shutter. Talagang ite-take ka niyan to the limit na horror talaga. Asian horror eh. Asian Merong ano horror. yan eh. True.
Pero nung pinanood na natin, nagsisimula na ako para kung, okay, ano, medyo nagpapaka-avant-garde ba siya ng Oo. Akala mo experimental pa siya Oo, nung huli. experimental. Nakatulog ba kayo dun sa Don't Sleep? Hindi. Tawa kami ng tawa. Sobrang ridiculous nung nangyayari. Kaso naalala ko yung title, Don't Sleep. Snooze Fest pala. Fest. Oo, alam mo yung para siyang The Room levels. Nang parang, oh my God, totoo ba itong pinapanood natin ito na sobrang niyang, talagang may nakaisip na gumawa nito at lumabas talaga siya. At ang nakakatawa po nun, parang nire-research ko kasi siya, parang gusto kong ihanay sa sarili ko na parang, okay, horror. Parang nakita ko na before siya ni-release, parang nilabas siya sa isang horror film festival. Sa Thailand? Sa Thailand. So parang sa akin, okay, Decalibre, allegedly. Decorated. Tapos Wow. nung pinalabas, parang, oh my God, what is this? What is Ito pa yung ano dun eh. Meron kasing mga horror comedy, di ba? It's not trying to be that. Oo, yeah. Parang it takes itself too seriously. Tapos hindi talaga naglaland. As in, merong isang character dun, tandang-tanda ko, para siyang mamasang. Na, tapos, kamukha niya si Becky Mon. Hindi ko siya mating seriously kasi kamukha niya si Becky Mon. Pero parang, ewan ko, parang meron pang time-lapse or parang hindi non-linear yung pagkakakwento niya. Pero ang pinaka parang common denominator ng mga timelines na yun is yung Becky Mon na mamasang. Parang ano, Mother Sitang yung itsura niya. Hindi. Sa Thailand. yes, parang counterpart Para niya. siyang ganun, pero basta iba itsura. Oo, tapos parang nag-introduce siya ng bagong storyline in the middle of another Ayun nga. storyline. Parang sabi ko, ano ba to? Tapos ito pa, yung one more thing doon is yung subtitle. Oo. Ang lala. Nakakatawa yung As subtitle. in, Ay, alam mo, alam ko, hindi ako namalikmata nung pinapanood natin yung credits niya. Kasi, partida, may post-credit scene siya. Tapang niya talaga. Diyos ko, gandang-ganda talaga si sarili niya. May post-credit naging scene siya. MCU pala, no? Na minakalagay din na parang, subtitle expert. May credits dun sa credits na nag-roll. Parang akong, okay. Anong kina-expert nito? Kasi talagang, riddled siya ng typo, ng wrong spelling. Minsan hindi pa nga tugma yung Yeah. yung Oo, saga. lala talaga. Ang lala talaga niya. Ang lala talaga. Baka SRT file lang yun na kinabi. Hindi kaya. Oh my gosh. Ito pa yung isang natatandaan ko, yung last portion, ng parang pangalawang post-credit scene. Kasi marami di ba? Walang subtitle. Nag-stay talaga kayo? Ayun, tinapos namin. Pagkatapos na, lumabas na ako. Ay nako. Pero ito Sige. i-recommend ko to sa mga Sa? i-recommend ko sa mga followers natin, sa mga listeners Yes. natin. Yes. Panoorin nyo yan. Alam mo yung kung gaano siya saya panoorin nung una kong pinanood yung The Room ni Tommy Wiseau noon na parang kung ano to pinapanood ko. Pero eventually parang siyang okay, ang pangit nito pero sobrang saya niya. Parang siyang ganun. Ganun siya. Oo. For what it's worth, kahit pangit siya, enjoyable siya, and memorable Na-entertain siya. ako. Siguro kung group kayo, pero pag mag-isa ako, baka mabad trip ako eh. Saan? Hindi, kaya nga Sa maghahanap. Don't Sleep. Kaya nga maghahanap ka ng kasama mo para bad trip kayo sa parehas. Hindi naman kayo makakasleep. Oo. Ano kaya nangyari sa Thailand pagdating sa horror movies? Ano kaya nangyari sa kanila? Medyo nag-slip sila ng konti. No? Hindi ko lang alam kung baka sinusubukan nilang maiba dun sa luma nilang way ng paggawa ng horror movies. Kasi di ba, Ginaya sila. hindi naman. Before, kasi talagang sila yung namamayagpag eh. Sa horror, yeah. Up to the point na parang may nakita akong ad sa Thailand na may isang lalaki na magbukas siya ng ref, may multo, wala na lang sa kanya. Na parang ang message nun is pagod ka na ba sa ganitong klase na Thailand parang movies? nakita ko yung ad na yan. Diba? Yes. Kailangan, attend ka rito para ma-level up kung paano gumawa. Tapos, doon na sila nag-try na haluan ng ibang subgenre yung mga horror movies. Like, ginawa na nila na may comedy. Comedy, may romance. Oo. Yung katulad ng Castaway, yung Inhuman Case. Love story yun Story, eh. Tsaka last year, yung My boo. yung May Boo. Ayun, medyo cute naman yun. Medyo cute yun. Pero in fairness kasi yun pag Thailand na horror, meron siyang reputation talaga eh. Na parang ini-expect natin na sana ma-maintain nila. There's a Pero, certain standard pag sinabi mong Thai. Oo. yeah. I mean, may 2026 pa. So, sana yung mga lalabas na horror from Thailand, will land. Pero may speculation ako. Ah. Kasi 'di ba medyo aggressive yung nila, Oscar campaign nila recently.
Yung ano? Oscar campaign sa mga international feature nila. Okay. So, wala lang. I mean, I know it's a bigger picture, pero baka factor yun. Hindi, feeling ko nga yun, tama. Parang nagko-connect lahat eh. Kasi di ba sabi mo, gusto nilang baguhin yung horror nila, gawin nila elevated. So parang nagiging experimental nga. Tapos baka connected dun sa kaya nila ginagawa yun kasi feeling nila hindi makakapasok sa Oscars kapag yung usual na horror lang na ginagawa. Yeah. So hinahaluan nila ng ibang aspects para ano. Pero ito nakakatawa dun and we'll wrap this worst segment part in a bit. Para medyo maging positive naman tayo. Would you rather be, kasi sa situation na yan, parang gusto nilang i-sacrifice yung output nila na alam nila, known sila for, and sobrang galing nilang gumawa, pero gusto nila maghabol ng mga Oscar, ganyan. Para sa akin kasi, I mean, may mga Oscars talaga na mga tumatatak na nagiging all-time classic. Pero looking over, kahit sabihin natin the last 10 years lang or last 15 years, ang daming mga Oscars na mga sine na parang nakalimutan na. So parang, hindi ba mas gugustuhin mong gumawa ng parang, Shutter, yung unang Shutter. Yung classic cult Oo, kaysa gumawa ka ng Oscar na sine na parang makakalimutan after 2-3 years. Yun yung ano dun parang, better stick to their strength. di ba? I think, ako, siguro, parang feeling ko, as a country kasi sila, parang, feeling ko naghahabol din talaga sila sabi mo, for international film Recognition. So, parang kung ako yon sige, gawin nating balance. Gawa tayo ng mga traditional na horror natin. Tapos, gawa din tayo ng mga experimental natin. Pero at the same time, yung quality na meron na sila na nagagawa before. Andun pa rin. Pero at the same time, may side din na parang, parang gusto ko nang mag-try ng iba. Dito ako. Parang gano'n. Para may hit pa rin yung population ng mga viewers. Damn. Yes, so, Thailand, we know you can do better. Yeah. Ay, Ikaw, nako. So, Roy, ha? anong worst mo? Ako din, don't sleep din. Don't Kaya sleep nga din. nag-agree naman din ako. Kasi yun din parang siyang, it's the worst film of the year, pero surprisingly, We enjoyed it. nag-enjoy ako din. And memorable siya. Memorable Yes. pa siya. I would rather have a bad film pero memorable Exactly. than kaysa a boring. mid film Yeah. pero forgettable. Yes, Yeah. exactly. Sige, ito na lang, mabilisan. Sabihin nyo na lang yung mga dishonorable mention ng worst films of the year nyo. Ikaw, Ange, any other? Smurfs. Oo. Yeah. Ikaw- It didn't make sense for me. Ikaw, James. Kung di niya sinabi yung Mandirigma talaga yung worst. Tapos Dark- honorable ko na lang yung Yung- Shelby Oak. Shelby. Dark Nuns. Korean horror film. Early mga January to ni-release. Song Hye Kyo. Song Hye Kyo. Yeah. Very disappointing kasi may sinundan siyang format pero anyway. Title pa Ian. lang Dark Nuns. Dark Nuns. Ikaw, Ian. Wolfman. January din yan. January, oo. Wolfman. Yeah. Kasi I have to agree. hindi ko talaga trip yung werewolf na subgenre sa sa horror. Yeah. Tapos nung going in, parang sabi ko, parang gusto ko i-try. Tapos pagdating ko, ganun pa rin. Parang Tapos hindi talaga siya hindi niya na-meet yung binabaan ko na expectations ko Tapos parang, bakit ganun? Bakit parang yung formula when it comes to werewolf na parang ganun na lang, parang walang bago na True. At to think, liwanil. Oo. So parang sobrang disappointing. Ay, nako. 2025. Madaming mga pero Madami. ito na tayo sa mga the best. Kasi ito nakakatawa sa taon na to Sobrang low nung lows. Pero yung high niya, ibang klase din talaga. Sige, we're gonna go now to the best, Best. 2025. Sige, ako naman. Ikaw muna. Yes. Yeah, Sige, ikaw muna. Sige, let's go. start with the best. Ito, dahil sinabi natin, kung ano yung napanood natin sa calendar year 2025, I'm pretty sure kasi next year pa ito lalabas sa atin, 2026. Ay, parang alam ko na yan. Hamnet. Yeah. Yan. Lumabas siya ng Q Cinema. It's about yung buhay ni Agnes and William Shakespeare and yung relationship nila doon sa anak nila na ang pangalan si Hamnet Yeah. na naging inspiration nung play ni Shakespeare na Hamlet. Yan. Directed siya ni Chloe Zhao. So for the Marvel nerds out there, si Miss Eternals. Yes. Oh, yeah. Yeah. Pero for
Film Bros. Yeah. Si Nomadland. Nomadland. Yan. Sobrang binabash si Chloe Zhao because of Eternals. Pero yung iba hindi nila alam na Oscar-winning director na siya Diba? at that time. Winner. Alam mo, Winner. Eternals na yan, okay lang sa akin. Hindi siya pangit eh. Nasayangan lang ako na parang Yun, tama. may pwede silang gawin. Saang Tsaka part? disconnected siya. Saang part? Basta. Ito isa lang naman eh, Eternals. Hindi, I mean, saang Eternals. part Saang part ka parang Eternals? nakulangan. Nakulangan sa lahat. Sa buong scene na Hindi. nakulangan. Yung parang, kasi pag superhero film, go ako. Parang binababa ko lahat ng ng expectations ko. Basta gusto ko lang ng entertainment. Oo, Pasok same. yan. Yan. Kaya nga nakakatuwa na makita na itong kung saan siya talagang forte niya. Yeah. Which is creating heavy human drama. Talaga. Alam mo yung may mga scene na parang nagbi-build up yung luha mo. Kumbaga sabihin natin parang tanging yaman, gano'n. Na yung mga kurot sa puso mo, nagpapatong-patong siya until doon sa climactic na parang confrontation ng pamilya, doon na bubulwak yung emotions mo, so to speak. Dito sa Hamnet, parang 5 or 6 times akong talagang hagulgol every time. At hindi siya yung pare-parehas na parang flavor ng parang hagulgol. Parang may hagulgol na parang ramdam mo yung plight ng isang character, kung ano yung internal struggle niya. Merong hagulgol na parang ramdam mo yung pain ng magulang sa pinagdadaanan niya. Tapos may isang hagulgol doon na parang yung cathartic na parang release na parang okay, I'm happy. Hagulgol. Basta sobrang ang ganda ng writing, ang ganda ng acting. Si Paul Mescal, nasa Gladiator, tsaka yung After Sun. After Sun. Yon, Yeah. sobrang galing niya talagang artista. Pero ang pinaka parang the best dito sa Hamnet is si Jessie Buckley. Siya yung frontrunner actually for Best Actress sa And Oscars. ako, for me, bigay niyo na yung award sa kanya kasi siya na talaga. Walang problema. So that's for me, Hamnet. Ikaw, Ange, what's the best of 2025 for you? Ako, sobrang unexpected din ito. Kasi wala rin akong expectation eh. Although, sobrang high caliber, high concept kasi siya eh. Bugonia. Okay. As in, sobrang mind blown ako after. Sobrang, as in, speechless ako. Ang tagal kong nakatayo, iniisip ko pa rin siya even nung pauwi. Alam mo yung sobrang, ang galing talaga ni Yorgos. Yorgos Lanthimos, Sobrang kakaiba yung utak niya. Yun yung masasabi, ang galing ni Emma Stone. Sobrang konti lang nitong characters na to ha. You only have to latch on to just two characters. Oo. And dala nila yung sine, sobrang limited nung space, Setting nung din. setting. Pero yung kwento talaga yung pinaka strongest asset nitong movie na to. Kasi hindi mo alam kung saan siya pupunta eh. 'Di ba? Every conversation, tapos sobrang niya pang hard-hitting ng mga conversations niya. Yes. Yes. Malalim siya, at the same time, pag-iisipin ka niya. Yes. Oo. Ang dito is, nakakatawa na nanggaling tayo from Poor Things. Last year. 2 years ago, yeah. Tapos yung The Favorite, yung na parang, may expectation na tayo na weird si Yorgos Lanthimos. Pero parang dito sa Bugonia, parang, Inaas Yeah. niya ulit. Oo. di ba? Pero consumable kind of weird. Yes, I definitely agree. Tapos, ang maganda dito sa Bugonia, para kanyang tinis na ito lang yung story, Pero, Tas ang dami. dami pala. Kaya pala nagme-make sense kasi nung sa Oscars originally, supporting actress ginagon si Emma Stone. Pero, you have to watch it, bakit siya lead actress pa rin? Alam mo yung para sa akin, Ano subgenre? Ang subgenre? Pagka-sci-fi. Sci-fi. Parang mystery, thriller, sci-fi. Oo. ano siya for me talaga, Jessie Buckley, hanggang dulo. Emma Stone. Pero may Emma Stone. Pero may kaso okay. si Emma Stone. Kung manalo si Emma Stone na Best Actress, hindi ako malulungkot for Jessie. Parang sila talagang neck and neck sila. Yes. Kumbaga. Ay nako. Pero ako personally bias ako talaga sa mga hindi pa nananalo eh. Toys naman ni si Emma Stone. Bigyan na natin sa iba. May ganun Okay talaga. lang naman. Oo, yeah. Nagustuhan ko rin yung Pero performance deserve ni Jessie naman. Buckley. Deserve naman. So, yun yung for me, Bugonia. Okay. And si Jessie Plemons, no? Lemons. Ay, ang galing Kasi din niya ron. Jessie oo. Buckley to Jessie Plemons. Yeah. Diba? Ayun,
contender yun for best supporting Yeah, actor. hopefully. Talaga. No, lead actor siya. Lead na ba? Yes. Oh. Oo, lead actor. Kasi nga, di ba, because of the storyline, kaya parehas silang lead. Yun. So, you have to, hopefully. Sana. And then, Pareha din sila, Jessie. i-discuss natin more in-depth yung mga Oscar. Magkakaroon tayo ng contestants. ano, Magkakaroon tayo ng Oscar episode episode. niyan. Kailan ba ang Oscar month? March. March yung award season. Oh, mismo. award season. Yung Airbnb ba tayo nun? Oscar party. Pero yung nomination sa January. January. Yan. So, abangan natin Precursor awards na ng January. Golden Yes. Globe, Critics' Choice, yes. Okay, so for Ange again, Begonia, Tito James, ikaw, best mo ng 2025. Siguro horror pa rin. Ay, ba't siguro? Sigurado ako horror pa rin. Kasi sa Parang akin, duda ka pa kasi nung sa akin una. ang gagaling. Go. Sa subgenre kasi ng horror, ang pinaka-favorite ko is found footage tsaka yung mga mockumentary type. Okay. Sobrang hindi ko in-expect yung Strange Harvest. Strange Harvest. Sobrang nagulat ako doon. Last time ko siguro makapanood ng isang mockumentary na maganda, na masasabi ko maganda is The Fourth Kind pa, tsaka yung Lake Mungo. Linggo. Anong araw ko pinanood yun? Linggo. Friday. Friday, Oo, Munggo. kasi Munggo. Tapos, ayun, nagulat ako dun sa may Strange Harvest kasi, pag hindi ka kasi matyagang tao, pagdating sa mga mockumentary, mapipikit ka eh. Lalo sa mga slow burn. yeah, Pero doon, medyo. ang ganda ng build-up niya. Talagang mararamdaman mo yung tense doon sa bawat eksena. Naaantayin mo yung dulo. Medyo, off nga lang ako ng konti kasi from ang tema niya is slasher. May kumakalat kasi na killer eh. May lumalabas na killer. Okay. Na hindi mahuli ng mga pulis na parang kino-compare na siya dun sa may Zodiac killer. Kasi nagsasend siya ng mga letters sa mga pulis. Okay. Tinotaunt niya yung mga pulis na, ito na lang yung magiging biktima ko. Tapos wala silang ka-idea kung sino yung killer na yon. Tapos nung bandang ending, nag-shift siya into parang cosmic horror. Pero okay lang eh, kasi parang ang ganda pa rin ng pagkakatahe. Basta ganon. So, parang Nope? Parang may Nope? Napanood ko, Nope? Parang Nope? Hindi. Nope. Jordan Peele. Jordan Peele. Asian horror ba to? Hindi. Ano siya? American? Saan siya napapanood? Okay. Hindi, PM mo na lang siya. May kasama na PM tong is the key. May kasama na tong SRT file. Open subtitles, baka naman. Ay, nako. Sige, we have yung Just Watch app. Sige, hanapin natin yan. I'll try to place it dun sa description kung saan mapapanood yung lahat ng mga sinasabi nating mga best and worst for your Yung worst, perusal. wag na. Ay, nako, pero alam ko yung Don't Sleep nasa na, di ba? Viva Max? Viva One, baka naman. Viva One. Viva One. Ay, nako. Okay, so for Tito James, it's Strange Harvest. Smash, ikaw. Ito, tayo, baka yung worst yung best, masabi mo. ito, film. Hindi na ako masyadong magpapaliwi-liwi kasi na-discuss na natin to sa past episode nyo, One Battle After Another. Yeah. It's Director Paul Thomas Anderson's time. Talagang binuhos sila lahat ng campaign nila dito. Nagkaroon ng switch. Basically, si Chase Infinity, supporting siya, biglang naging lead. Basically, they're gunning for 17 nominations now. Across categories. So, papanood yan. So gusto nila talaga, gusto talaga nila magkakaroon sa HBO Max. Tungkol ba sa Lasinggero yan? No, tungkol siya sa white supremacy. One battle after two One battles. bottle pala. Three battles after another. Parang gusto mo lang uminom later after the episode. Ay, no. Pero ito, sige. I understand yung sinasabi mong parang yung perspective na kaya you say it's the best because of, all the acclaim that it's been getting so far. And ako, I definitely say that it's well-deserved. Kung tipong hindi ko nga napanood yung Hamnet, siya yung best ko din. Pero ito, tanongin kita, ikaw personally, as the beholder, bakit the best ang Obaa? Kasi nga, ako, ang summary talaga ng Obaa for me, it's the most balanced film in terms of all film aspects. Okay. Balance siya. Kasi ganun ang best film for me, again. Pag nabe-blend well mo lahat ng mga technical elements of a film, blended well together despite the flaws of each department. Of course, this is not a perfect film, but ang nagsistand out sa kanya talaga, ang galing talaga ng execution ng lahat ng department.
Acting, screenplay, cinematography, sound, cinematography, wala. As in, wala akong masabi. Tapos, very siya, Sabi sa consumable. sobrang ganda ng cinematography, dalawang beses. mo Oo, siya. di ba? Sound design. Oo, di ba? Hindi, yun talaga kasi surprise siya na cinematography. Contender din siya. So, Oo. oo. Super. Tapos, siya, yun nga, balance of art house film and commercial type of film. Tapos, kailangan ba talaga magkitin Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn. Parang, alam mo yun, parang bukod sa star-studded siya, Alam mo, it so live sa up akin, to its name. sobrang Nakita ko nag-stand yung out. trailer. Si Benicio yung pinaka-favorite ko. Dun Yeah. sa scene, kaysa kay Sean Penn. Ako Sean Penn. And for me, Obaa is the film scene of the year. Yung dulo. Yung ganon. Yung ganun. Oo, ang ganda nun. Yun. Yeah. Kung napanood niyo yung Obaa, alam niyo yung ganon. Ako hindi. So, hindi niya alam yan. Kaya yun, you have to watch. Hindi rin kayo One makarelate. battle after Ano another. siya sa ano? Doon siya ganon. HBO Max. HBO Max. Baka naman. Baka naman. HBO Max na siya ngayon, hindi na Max. Dati HBO Nasa Max HBO ko. Max na. Ngayon. Alam ko lalabas siya in a few days time. In a few. Yes. So, for Smash, it's one battle of after another. yeah. Ikaw, Tito Ian, the best of 2025 para sa'yo. Hindi ko alam kung ito yung sinabi ko last time. Ano yan? Nung nagano tayo. Oh, best horror yun. Best horror sinabi ko yun. best horror. Sabi mo best horror, Sinners? Yun, yung pa rin. Sinners pa rin. Sinners Pa talaga. rin para sa akin. Kasi para sa akin, kung sinabi niya na sobrang sobrang, hindi ko nakalimutan ko eh. Basta para sa akin kasi. Sinners. Sige, Hindi ko pwede siya yun. napanood sa Rewind. premiere. Okay. Tapos, ito kasing kwento. Hindi ko alam na yung Sinners is musical. Hindi ko alam na music. Hindi naman siya 100% musical, pero Pero ang laking part ng music doon sa DNA yeah. niya. pero ito nga yung weird doon kasi hindi naman ako fan ng musicals. Tapos nung nalaman ko ng musical, ba't ganun? Pero pinanood ko pa rin. Tapos tinanong ko pa si Smash, tinanong kita saan mapapanood? Tapos sabi niya, panoorin mo sa sinihan na maganda yung audio. Yes, yes. So yun, pumunta ako sa isang mall. Magaling mo ba na. naman? Baka naman. Ganito. Bale. Sa bago. Tapos yun, pinanood ko doon, sabi ko, okay ang ganda nung may horror aspect siya. Though, hindi siya para sa lahat kasi Oo. Eto na. hindi siya para sa lahat. Kung hindi mo nagustuhan to, hindi ikaw ang target market Ito. nito. Pero sinasabi kasi namin yun sa podcast eh. Pero ayun nga, yung kwento, yung first half niya, sobrang bagal. Parang talagang super table settings talaga siya. Oo. Exposition talaga. Pero yun eh. it makes sense dun sa second half. Kasi kung titiisin mo yung first half, binibuild up kasi yung characters eh. So dun sa process na yon, magkakaroon ka ng parang pake dun sa mga characters. Yeah. Na kung ano man yung mangyari dun sa second, sobrang maapekto. Ito mo, nagkaka-goosebumps. Goosebumps na. Pero at saka yung nakakatuwa doon kasi I definitely agree. Doon sa sabi mo may demarcation siya. Na yung parang yung exposition and then yung parang talagang non-stop payoff na part. Yung gitnang part niya doon. Yun, Yung sequence na yun. Ang ganda. Sa akin, Hamnet, pinakamagandang scene. Pero yung pinaka parang scene of the year para sa akin, yun. Yung gitna nun. Grabe yun kasi nagets ko kagad after napachat nga ako sa GC noon eh. Sabi ko, fuck, ito pala yun. Ito pala yung tinutukoy nyo na sobrang nakakabaliw na scene. Kasi Grabe. kaya kailangan ng magandang audio talaga. Exactly. Dahil yung scene na yun parang sobrang out of this world. Sobrang kinilabutan din ako. Ako naalala ko ngayon yung scene na yun. Kinikilabutan Talaga. ako eh. Alam mo, hindi ko pa napanood yan. Ha? Ha? Nasa HBO. Sinners? Ang ganda nun. So hindi ka sinner kasi kami na scene na. Na scene zone na naman siya. Panoorin mo pa. Ano, nasa HBO Titiisin mo lang Max. talaga Nasa yung HBO unang Max, yes. Sus. Oo. Tiisan. Yung mandirigma nga, natiis ko. Good point. Ay, nako. So, alam mo, I definitely, ito sa usapan pa natin, parang ang dami pa nating hindi nasasabi na mga magagandang movies for 2025. Hindi natin i-explain kung bakit natin nagustuhan. Sige, we'll start with you, Ange. Meron ka ba bang mga, ilist na lang, wag nang i-explain kung bakit, pero from 2 or hanggang 5, yung mga ganun. Ano yung mga best mo Weapons. Tapos, yun lang. Yan na. Okay, ikaw, James. Ayun yung weapons na gusto Weapons ko. din. Ikaw, Smash. Ako, sentimental value, no other choice, weapons, and the long walk.
Okay. Yan. Ikaw. Ako, companion. Nagustuhan ko companion. Oh, Maganda din. early release din yan. Doon. Sa akin, yun, pagkatapos ng Hamnet, yun nga, One Battle, Sinners, Bugonia. Actually, yung fifth na parang best pa sa akin, tabla. Zootopia 2, tsaka Final Destination Bloodlines. Habol pa pala kami ni Tito Ian. Bring Her Back. Bring her Ah, back. yeah. yun din. Ganda din. Totoo. Ay, nako. So, yun na nga, again, sobrang embarrassment of riches itong taon na to. Kaya, kung napag-usapan natin sa episode na to, ang best of and worst of 2025, hindi ba dapat pag-usapan naman din natin sa ating next na episode ang the most anticipated films natin of 2026. 2026. Abangan niyo yan. Okay, so, I guess that's it. Ange, take us home. Yeah. So thank you so much for listening or watching the Cine Geeks podcast. Again, for my co-host Troy, this has been Angela. Thank you. Tito James, where can they find you online? Tito James Zoo na lang sa lahat. Facebook, YouTube, Instagram, Black and App. Black App. Black Up. Black and Yellow Up. Uy! Alam yellow up yan. Iba yun. Iba yun. Hindi na Tito James Zoo gamit ko. Answer. Smash. Hi, what's up, Cine Geeks? Please find me Smash That Screen on Facebook, Instagram, TikTok, Letterboxd, and Twitter. Twitter? Yeah. Or X? X, aka Twitter. Sa akin naman, Tito Ian Lee sa lahat. Wala akong account sa Black and Yellow app. Pero kung mag-send kayo ng super chat, baka i-consider ko. $100 ang minimum. Hahatian po namin siya. Kalahati na pupunta sa kanya. Ayun ako. Ayan. So, yeah. For my co-host Troy, this has been Angela. Thank you for listening to the Cine Geeks podcast, where movies, TV, and good vibes collide.